Kakainin ni Ryomen Sukuna si Yuta Okkotsu. Ito nga ba ang meaning ng isa sa mga cover pages na ginawa ni Gege Akutami na unti-unti nang nalalapit sa katotohanan? Sa isa sa mga interview sa author ng Jujutsu Kaisen na si Gege Akutami way back 2021 ay sinabi niya sa introduction ng karakter ni Ryomen Sukuna na may kakainin siyang isang importante at vital na karakter. And even up until now, hindi pa rin natin alam kung sino ang karakter na yon na kakainin niya, subalit kung papansinin natin ang napakaraming foreshadowing at hints na ibinibigay ng author, malalaman at mapipinpoint natin kung sino yon. Matapos talunin ni Sukuna si Gojo Satoru, ang the strongest from 400 years ago na si Kashimo Hajime na as well known as God of Lightning at ang prodigy na si Hiromi Higuruma, nabanggit niya sa chapter 248 na ang kanyang main dish ay ang bata or ang individual na may spirit possession. At alam naman natin na currently sa latest chapter walang kahit na sino ang may ganong abilidad kung hindi si Yuta Okkotsu na nagtataglay ng Shikigami na si Rika. And at this point, matapos ngang i-reveal din itong si Yuta na nagagamit niya na ngayon ang curse technique nitong si Sukuna na ang cleave nang dahil daw sa kinain niya ang isa sa kanyang nawawalang finger, that now is all the more reason para kainin talaga nitong si Sukuna si Yuta para ma-regain niya pa ang nawawala niyang finger. Kung iisipin din natin at this point, kung kakainin niya si Yuta, para siyang kumain ng dalawang main dish dahil si Yuta ngayon ay nasa katawan ng Honored One. But also to be fair, wala naman talaga sa katawan ni Yuta Okkotsu ang natitira niyang finger kung hindi ang kanyang Shikigami na si Rika, dahil alam naman nating si Rika ang kumakain ng parte ng katawan ng kokopyahan nila ng curse technique at hindi naman talaga si Yuta ang kumakain nun. Kilalang kilala din natin itong si Gege Akutami na hate niya nga ang karakter nitong si Gojo, and it's as if kinokopya niya pa ang mga nangyayari sa katawan nitong si Geto at sa mga nangyayari sa bangkay nito sa mga plano niyang gawin sa bangkay ni Gojo Satoru. Tulad ng katawan ni Geto na pinasok ni Kenjaku, pinasok din nitong si Yuta Okkotsu ang katawan ni Gojo. At matapos patayin itong si Yuta sa Kenjaku, pinakain niya naman ang ulo or ang brain nito kay Rika para makopya nga ang kanyang curse technique. Now just what if, pati ang pangyayaring yon ay gustong gawin ni Gege Akutami sa katawan ni Gojo Satoru na itong si Sukuna naman ang kakain sa kanyang katawan kasama ng utak nitong si Yuta. That would only mean the exact same thing will happen sa katawan ng mag-best friend. Na i-reveal na sa nagdaan ng mga chapter na ang curse technique ni Ryomen Sukuna ay talagang may connection sa pagluluto na dahilan kung bakit kasama nga ang preparation niya na ang paggamit ng cleave at dismantle na para bang ang paghati at ang pag-slice sa mga ingredients na gagamitin niya sa pagluluto, na sinusundan naman ang paggamit niya ng kanyang furnace open na tinatawag niyang Fuga Kamino, na nagsisimbolize naman ng apoy na isa sa mga vital parts para gawin ang cooking. Matapos ang dalawang prosesong yon, hindi malabong ang susunod na hakbang na gagawin ni Sukuna ay ang pagkain. Dahil nabanggit na rin naman sa kwento na ang isa sa mga hobbies at ang isa sa paboritong activity ni Sukuna ay ang kumain ng mga tao. Pero ang tanong, sino nga ba ang kakainin niya? As of the very latest chapter, ang pinaka-present na lang sa battlefield ay si Todo, si Yuji at itong si Yuta na nasa katawan ni Gojo Satoru. But as of now, dahil nga ginamit na ni Sukuna at ni Yuta ang kanilang domain expansions, nasa loob sila ngayon ng kanilang barrier technique na hindi basta-basta mapapasok ni Yuji at nitong si Todo, na magpe-prevent din ng external help mula sa mga allied sorcerers. Kaya naman kung sino ang mananalo sa dalawa at kung sino ang mananaig na domain expansion, magkakaroon sila ng kalayaan na gawin ang kung anumang gusto nilang gawin sa loob ng dimensyon na yon, na nagbibigay ng pagkakataon kay Ryomen Sukuna na kainin nga ang katawan nitong si Gojo Satoru kasama na ang utak ni Yuta Okkotsu. But that's only if mananalo si Sukuna laban kay Yuta. Pero kung papansinin nga natin ang latest chapter, it's as if nasa dehadong side na ngayon itong si Yuta at nakalalamang si Sukuna sa laban. Pero paano kung hindi naman talaga si Yuta ang kakainin ni Sukuna? Pwedeng yun ay si Maki, dahil unang-una sa lahat, si Maki ay ang isa sa mga in-acknowledge niya as the strongest without cursed energy. Pwedeng kainin itong si Sukuna si Maki dahil hindi pa siya nakaka-encounter at nakakakain ng katawan ng isang nilalang na walang kahit anong cursed energy. Kung hindi naman si Maki, pwedeng yun ay si Tenge, dahil unang-una sa lahat, binanggit ni Gege Akutami na ang kakainin na karakter nitong si Sukuna ay isang vital character. And as you all guys know, alam na alam nating lahat na isa sa pinaka-importante kung hindi ang pinaka-importanteng karakter si Master Tengen.
Pwede din nating i-consider na ang kinain niyang yon ay ang kanyang twin brother na ang nag-reincarnate na nga as Jin Itadori na ang tatay nitong si Yuji. Pero I think that is invalid dahil unang-una sa lahat, yun ay nangyari na sa nakaraan at hindi yun ang tinutukoy nitong si Gege Akutami. Kung ituturing naman natin na si Tengen talaga ang kinain na yun, hindi din magiging fit dahil sinabi ni Gege Akutami na he will eat a vital character to death na nangangahulugan lamang nakakainin niya ito ng buhay na magdudulot ng pagkamatay nito. At kung iisipin natin, si Master Tengen ay matagal nang patay nang dahil nga sa kagagawa ni Kenjaku. Or maybe buhay pa rin talaga si Tengen dahil nakita naman natin na ginawa na nga siya at itinurn na siya ni Kenjaku into an embryo. Which might mean na ang importanteng karakter na kakainin talaga nitong si Sukuna ay si Master Tengen at hindi na ang kung sinong karakter pa na nabanggit natin previously. Pero kung babalikan natin ang chapter cover ng chapter 31, may kita natin na itong si Ryomen Sukuna ay may hawak-hawak na isang skull na mayroong crack or cut sa forehead at meron ding para bang glowing green eyes. Now I know you guys are thinking what I am thinking. Alam naman natin ngayon na dahil nga sa ginawang paglipat nitong si Yuta sa katawan ni Gojo Satoru ay kinailangan nilang baakin ang ulo ni Gojo para mailipat at magkaroon ng transplant ng brain. And as for the glowing green eyes, hindi ko alam dahil alam naman natin na ang kulay ng Six Eyes ay kulay blue, pero alam din naman natin na the battle has just begun at medyo mahaba pa ang mangyayari sa laban na yon at mayroong napakalaki pang space para sa improvement ni Yuta Okkotsu dahil alam naman natin at si Gojo na mismo ang nagsabi na pwedeng mas blessed pa itong si Yuta kaysa sa kanya considering na totoo nga ang sinabi ni Uro Takako na nangangahulugan lamang na ang kanyang bloodline ay ang combination ng Sugawara clan at ng Fujiwara clan. Na pwedeng at some point sa nangyayaring laban nila ni Sukuna ay magkaroon siya ng napakalaking power up at magkaroon ng upgrade sa Six Eyes na nakuha niya mula sa katawan ni Gojo Satoru. Pwedeng mag-turn ito into green na pwedeng mag-match sa hawak-hawak na skull nitong si Sukuna sa chapter 31 cover. At kung sakaling mangyari ngayon, alam nyo na kung ano ang susunod na mangyayari dahil unti-unti nang isinusubo sa atin ni Gege Akutami ang kanyang mga plano para sa kwento. Which will also mean na talagang right from the start ay pinlano na ni Gege Akutami ang lahat from the beginning up to the end of the story. But what do you guys think? Do you agree to this theory? Or kung hindi, pwede nyo namang ilagay ang inyong sariling opinion sa comment section below para mapag-usapan pa natin. If you reached this point, surely you had a great time watching this video kaya huwag mo nakalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para agad kayong manonotify tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents, especially sa spoilers and full chapter review. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.